Iyan o. Daniel! It's alive! Bali ayaw po gumana ng knob po ng susi niya. Tapos dinala ko po ng shop doon po sa amin. Tapos hindi po nagawa nung una. Tapos dinala ko po ng kasa. Hindi rin po nila nagawa. Ngayon dinala ko po ng Pampanga. Hindi rin po nagawa. Hindi nagawa. Tapos dinala ko na po dito. Meron kaming ginagawa mga katropa na NMAX version 2, yung kulay green na yon. Ginagawa namin ay ABS. Naka always on indicator, tapos nagluloko yung kanyang speedometer. Yan, pinapalitan namin siya ng bagong bearing. Tapos dito mga katropa, meron ditong dumayo sa atin. Ganito na yung itsura ng kanilang motor. NMAX version 2, hindi mapa-under sa lugar nila. Galing sila ng, saan sila galing? Nueva Ecija. So galing daw sila ng Nueva Ecija. Ang problema ng motor ni boss ay yung kanyang knob, hindi siya mag-trigger or hindi mabuksan yung kanyang knob. So ang ginawa ng mga unang gumawa mga katropa, sabi ni boss, ilang shop na tayo? Pang-apat na shop na, yung mga naunang shop dun sa Nueva Ecija. Tapos dun sa Pampanga, pumunta rin sila dun sa Pampanga para ipagawa itong motor na ito kasi yung knob niya hindi magawa. So ang ginawa ng mga mekaniko na pinuntahan niya, tinanggal yung ito, yung mismo naglalak sa knob. Tapos naggawa sila ng switch papunta sa taas para pag pinindot mo, doon na yung trigger ng kanyang switch. At nagrekta sila rito sa dalawang wire na ito. Yung red ng ating ignition, tapos yung red na mayroong lining na brown ng ignition. Nagpagapang sila ng wire dito at nilagay sa taas ng panel para pag pinindot mo yung switch o yung hollow switch, mag-on yung kanyang panel. Pero ang pinoproblema ni boss, kahit na wala yung susi o wala yung remote, siyempre pag pinindot nila yung hollow switch, nag-on yung kanyang panel. Baka mapagtripan, baka mayroong magpindot, mag-on yung panel, siyempre malulobat yung kanyang motor. Pagkatapos nilang marikta yung switch ng ating knob, tsaka marikta yung kulay pula, tsaka yung isa pang kulay pula na mayroong brown, hindi pa rin nila mapagana yung motor or hindi pa rin mapa-andar, kaya si boss dinala sa atin para ipa-check kung ano ba talaga yung problema ng kanyang motor. So bigyan ko kayo ng idea mga katropa, kahit na irekta nyo yung dalawang pulang wire na ito, yung solid na red wire na galing ng battery at yung red na mayroong lining na brown, kahit nirekta nyo yan at gumana yung kanyang panel, hindi nyo pa rin mapapa-andar yan kasi yung ating ECU humihingi siya ng trigger or naghihintay siya ng trigger ng ating receiver. Kung sakali naka-encounter kayo mga katropa ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, sa motor ng inyong customer, ganito lang yung simple at dapat natin gawin para maiwasan natin gumastos ng malaki. So para magawa natin ito mga katropa, umpisahan natin dito sa switch na maliit. Ngayon yung mga unang gumawa ng motor ni boss, sabi nila switch na daw yung problema. Kaya si boss ay nagdala siya ng switch na katulad nito. Yung ginamit ko sa taga Nueva Ecija rin, ito pang video okay. Nagdala siya in case na magpapalit kami ng switch. Dahil nga sabi ng unang gumawa, switch yung kanyang problema. O kaya sabi nung boss, nung gumawa, magpapalit ng buong knob. Buong ignition switch, magpapalit ka. Para makatipid si boss mga katropa, i-troubleshoot natin na maayos kung ano yung talaga yung problema ng motor niya. Magsisimula tayo dito sa micro switch na tinatawag nila. So sa micro switch, may makikita kayong kulay itim. Ang supply ng kulay itim na yan ay ground. At dito mayroon kayong makikitang kulay blue. Ito naman yung tumatakbo papunta doon sa ating receiver. So umpisahan natin sa kulay black. Since na ground siya, gagamit tayo ng test light. Yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive supply ng ating battery. Okay, so pagkatapos natin mailagay yan, i-test light natin yung ground. Dapat umilaw yung ating test light. Okay, umilaw yung body ground, i-test light natin. Ito. Okay, umilaw. So yung kulay itim, dapat kapag test light natin to ay umilaw yung ating black wire dito sa switch ng ating knob. Test light natin. So kung mapapansin nyo mga katropa, umilaw yung ating black wire. Ang ibig sabihin yan, good yung supply ng ating black wire papunta sa switch. Ngayon, kapag pinindot natin yung ating knob, dapat umilaw yung ating test light. Ngayon, kung sakaling hindi umilaw yung ating test light kapag pinindot natin yung knob, ibig sabihin, kumpirmado na sira yung ating switch. Doon tayo magpapalit ng switch. So medyo mahirap pumanap ng switch nito. Kulay black, mayroon. Sa gitna, dapat pag pinindot ay iilaw. Boss, pakipindot nga. So kung mapapansin nyo, pinipindot ni boss
umiilaw yung ating test light, ang ibig sabihin niyan ay good yung ating switch at walang problema. Itong inalis nila na kulay blue na nilagyan ng switch, ibabalik natin dito sa gitna ng ating switch. So ito na mga katropa yung ating blue wire na ihinang na natin dito sa gitnang bahagi ng ating switch. Ang susunod natin, kung dito mayroong supply sa blue wire, dito sa baba, hanapin nyo yung blue wire dito, susugatan natin yung blue wire na yan at i-verify natin na kung yung bang supply dito sa switch hanggang dito ay tumatawid yung ating ground. So ito na mga katropa yung blue wire sa baba ng ating socket. I-check natin kung pipindutin natin yung knob kung nakakarating dito yung supply na ground sa baba ng ating socket. Bukan natin sa blue wire, tapos pinutin. Boss, papindot nga. So mapapansin nyo, mula doon sa switch, dumaan sa socket. Pagbaba sa socket, meron pa rin siyang supply na nakakarating. Sige boss, isa pa. So ibig sabihin niyan, good yung ating switch, good yung connection ng ating socket. Dito naman tayo sa receiver. Hanapin natin dito yung same na kulay niya, yung kulay blue. So sa receiver, kung mapapansin nyo, meron kayo rito makikita na solid blue wire. Yung solid blue wire ay katabi siya ng solid na red wire. So ang gagawin natin, nakalagay pa rin sa positive supply yung clip natin. Ang gagawin natin ay tutusukin natin yung tapat ng solid blue wire. Tapos tignan natin kung pipindutin natin yung knob kung iilaw siya. Sige boss. Wala. So ibig sabihin niya mga katropa, kapag ganun yung sitwasyon na dito sa taas ng ating switch ay meron namang supply sa kulay blue at sa baba mayroong supply sa kulay blue, ang ibig sabihin niya mula rito sa kanyang harness ay mayroong putol. So pinaka madalas na napuputol yung ating kulay blue na wire dito sa ilalim. Ito. So ito pala nagkaroon pa sila, nagkalkal na no. Nagkalkal na pala sila rito eh. So dito sa bandang ilalim, dito yung common na nasisira yung ating solid blue wire. Kaya ang gagawin natin, aalisin natin itong nilagay nila or tinagip nila. Tapos hahanapin natin yung same na coding, kulay blue wire. At titingnan natin kung mula rito ba sa tinislate natin sa baba ng socket at pababa rito kung may supply siya kapag pinipindot natin yung knob. So ito na mga katropa yung wire ni boss. Kung mapapansin nyo, basang-basa sa tubig, merong umido at nagkukulay green na siya. Kapag ganyan yung sitwasyon mga katropa ng ating wire, syempre minsan nabubulok yung wire natin. At lang lalo na dito kapag may kunting baha boss, pumapasok dito, nakababad kagad yan. Kaya ganito yung nangyayari sa atin. So ang purpose natin dito mga katropa, hanapin natin yung solid na blue wire. At dito sa binuksan natin, hanapin natin yung solid na blue wire. Yung walang lining kasi minsan merong lining blue pero merong lining na red. Pero hanapin nyo yung pinaka solid na blue wire. Ito. Kung nahanap nyo yan, hatak-hatakin nyo lang kasi minsan mukha siyang buo pero yung kanyang connection sa loob ay sira na pala or putol na. So itong ating solid blue wire, ito yon. Hatakin natin. Yun. Yun boss. Nakita nyo? Ang nangyari ay nag-umido na pala siya. Nabulok na boss. So imbis na magpalit ka ng knob, wala pa rin kahit palitan ng bago yan. Kung dito nabulok na, kahit bago yung knob mo, hindi pa rin siya gagana talaga. 'Di ba? So ganun pa rin. Dapat kailangan natin dito na troubleshoot na mabuti. So balatan natin 'to. Tapos subukan natin siyang i-test light. Dapat mula rito mayroon kapag pinindot natin yung knob. Okay? Sa baba. Okay, dito sa naputol. Okay, mayroon. So ibig sabihin mga katropa, ito lang yung problema niya kung bakit hindi gumagana yung knob ni boss. So ang gagawin natin dito, natutugtong tayo ng wire. So ito na mga katropa, yung blue wire ng ating knob. Natutungan na natin ng wire. Pagkatapos niyan, subukan na natin doon sa receiver. Bumalik tayo sa receiver. Tignan natin kung mayroon ng ilaw yung ating kulay blue na wire. So gamit pa rin yung ating test light. Naka-positive supply pa rin tayo. Tapos yung kulay blue, sukin natin yung tapat niya na butas. Tapos inab natin. Subukan natin siyang inab kung iilaw. Sige nga boss. Yun o. So all goods na. Yung kanyang wiring. Yung receiver, ilagay natin. Tapos yung ano niya, yung dashboard niya, ilagay natin. Ngayon, since walang remote si boss, sakod muna natin siya papaandarin. Pero para malaman natin kung good yung ating receiver, good na rin yung ating wiring. Doon sa ating dashboard, ang gagawin natin, ilulong press natin tong kanyang knob. Dapat mag-blink doon sa kanyang dashboard. Pag hindi nag-blink, may problema pa doon sa wiring, hahanapin natin yun. Pero kapag nag-blink na yung ating key indicator sa dashboard, atik yan, mapapaandar na natin yung motor ni boss. Subukan natin siyang ilong press. Ilong press natin. Yun. Napansin nyo, umilaw yung kanyang key indicator, kaya okay na yung motor ni boss.
At po pwede na natin siyang paandarin gamit yung kanyang 6-digit code. Boss, 332. kabisado mo? Apo, 332. So nilagyan na natin yung code ni boss mga katropa. Subukan natin siyang isusi. Okay, kung makikita nyo, naka-open na yung kanyang panel. Tapos tignan natin kung aandar na siya. Iyan o. Daniel! It's alive! Okay na mga katropa yung motor ni boss. At ang kagandahan dito ay standard pa yung kanyang knob. Hindi siya nakarekta or hindi siya nag-modify para ma-open yung kanyang knob. Kundi standard yung ginamit natin at standard yung pan-trigger natin. Yun yung kagandahan doon. At isa pa boss, syempre mura ka. Nakamura, naka-minus. Kasi 7,000 yung gusto nyo pabiling kay boss. Pero wala palang problema boss. Ang problema is yung kulay blue rito naputol. Kaya nangyari, ayaw ma-trigger o ayaw mag-ano ng motor ni boss at ayaw umandar. So subukan natin. Namatay yung motor ni boss. Iyon ah. Bababa yung ano niya. Idle. Bababa yung idle niya. Di ba nagpapahimis ka sa kanila? Hindi nila nakuha yung standard na idle. Ang idle dapat niya 1.5, 1.6. Sa kanya, bababa ng idle niya. So yun lang mga katropa, kung sakali naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, mahalaga rito ay i-troubleshoot natin na maayos. Kung si boss pumayag siya na bumili ng buong knob, 7,000, pag salpak ng bagong knob, syempre hindi pa rin gagana kasi ang pinaka-problema ay yung putol dito. So kung ganun, ang na-encounter nyo yung problema, i-troubleshoot nyo tulad ng ginawa ko. Pag nasundan yung troubleshoot ko, madadali nyo yung problema ng ganitong klaseng motor. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, ginagamit nyo sa inyong panghanapbuhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless. Siyempre, ingat palagi sa pag-wiring.